So magkano nga ba ang mga apartment dito sa Zagreb ngayon, 2025, no? What is up mga G? Kamusta kayo? Blessed day. So, sa mga galing sa Middle East, marami sa mga construction worker dyan, mga Pilipino. Kung kakasya daw ba yung 100 euro sa grocery? I mean, gagawa na naman tayo ng panibagong vlog ngayong araw, no? About doon sa nagtatanong sa akin kung magkano nga ba yung mga presyo ng apartment dito sa Zagreb. Pag-usapan natin yon G, no? Sa blessed day today, ang ganda ng araw, man. Si Esme, yung kakagising lang, alas 12 na. Saan ba yan? Ganda ng araw, man. No? Pero malamig yung hangin, man. Sa nagtatanong nga pala sa akin kung paano ko daw nakuha si Esme dito, no? Si Mrs. Hindi ko siya kinuha talaga. Ang ginawa ko, pinag-apply ko siya dun sa agency ko dati. And madali naman siyang nakuha. So, galing siya ng Dubai. Nag-cross country din siya dito, no? From Dubai. So, way back like 3 years ago. 3 years ka na ba dito? 4. Magpo 4 years na siya dito. So, chinat ko lang yung agency ko dati. Tapos, sabi ko, yung asawa ko, ganito yung work, ganyan. Tapos, ayun. In-interview agad. Tapos, okay na, dito na siya. Then, mamaya pag-usapan natin yung about sa apartment, mga kapatid, no? Maglilinis muna ako ng bahay. May bago tayong deliver na vacuum, man. Na-try ko na siya nung isang araw, no? Tapos ngayon magbabacuum ulit tayo kasi ang bilis magdungis ng carpet natin eh. Yung mga G, check nyo yung Spotify ko. Meron tayong mga bagong sound trip doon, mga man, no? Ang presyo na itong vacuum na to is, mamurahin lang to mga G. 50 lang to, man, 50 euro. Pero the best na to. Maganda-ganda lang bakit to. Fresh na agad yung carpet natin, Gio. Panis yan. Maganda-ganda itong vacuum na nakuha natin, man. Next stop natin, CR. Meron kaming bata, as you can see, no? Napakaswerte namin kasi nakuha namin itong bahay na to. Which is napakaganda, napakalaki, and hindi rin ganun kamahal. So, thank God. Bless. And dito naman tayo sa ating, hindi ko alam pa naman matatawag ba dito, sala ba to or ano? Office. Yo mga man, kakatapos ko lang mag-vacuum dun sa loob ng bahay, no? Lalabas ako ngayon, pupunta ako ng student hatch. Siguro mga 5 minutes walk din yun dito mula sa bahay. Bibili ako ng manok, magluluto ako ng biryani, man. Ay, nakakamiss nakakamiss kumain ng biryani. So, sa mga galing sa Middle East, meron na mga dito, meron mga nabibilihan ng mga seasonings na pang biryani. Meron din mga Asian store dito, mabibilihan ng mga seasonings, no? So ngayon magluluto ako ng biryani kasi kahapon namili ako ng biryani, basmati rice, biryani seasonings. So biryani tayo ngayong araw, man.
Tapos gagawa akong music mamaya. Tapos edit ko tong vlog. That's it, man. It's a good day today, as you can see. Pang! May araw, no? Hindi laging ganito kapag winter. Most of the time makulimlim, maulan, basa. Pero pag ganitong may araw, napakaganda, diba? Although malamig yung hangin, pero it's a good day today, man. Ang ganda ng panahon. Diyan ng manok, man. Man, ang ganda ng panahon, man. May araw, G. Sarap. Sarap sa balat ng araw. Nakikita nyo ba yon yung ginagawa na yun, man? Ano yun? Kumbaga parang kindergarten. Tapos, marami sa mga construction worker dyan, man. Mga Pilipino. So, sa mga nasa Middle East, na sa Pilipinas, na construction worker yung hanap nyo, marami lang din dito na hiring ng staff na construction worker, no? But the thing is, hindi ko alam masyado kung saan ba sila nag-a-apply. Pero I think sa base sa pagkakaalam ko, in demand yung mga construction worker dito, no, sa Croatia. Yan, pag summer dyan ako naglalaro, exercise. Tapos yung student nuts, ayun, yung kulay orange na yun. Yellow ba yung orange? Basta dyan tayo mamimili, man. Manok lang naman ang bibiliin ko. Wala nang iba. Tapos magluluto na tayo, G. Bili natin, G. 4 €4. Ito bibili natin isa. Tapos bibili tayo ng gatas. Panghalo sa kape. Yo, man, nakabili na ako ng chicken, pang chicken biryani natin. Solid to, nakakamiss kumain ng biryani, no? Siguro last kain ko ng biryani 2 months ago. Ngayon, makapag-biryani tayo at ako yung magluluto, man. Papaturo ako kay Mrs. But anyways, maya pag-usapan natin yung about sa apartments and anything important na pwede natin pag-usapan, G. Yo, what is up, G? Dito na tayo sa bahay. And ako yung magluluto na ng biryani. May nagtatanong nga pala sa akin about sa kung kakasya daw ba yung €100 sa grocery. I mean, depende. Kung mag-isa ka lang, baka sobra-sobra pa yun. Or kung mag-isa ka lang, siguro sa amin kasi 150. So, umabot sa amin ng... So, yung 150 na yun, kumbaga, pang isang buwan na namin yun. Nag-exceed lang kami. Kunyari, bumibili kami ng mga, take-out food sa labas. Pero kumakain kami sa labas. Ganyan. Pero usually, yung €150, sapat na sa amin sa isang buwan. No? And kung mag-isa ka nga lang dito, depende pa rin sa paghawak mo ng pera yung kapatid. Tulad ng binili kong chicken, ang presyo niya, €4. So, pwede kang bumili na ito, 3 stock agad, tapos 3 kilong baboy. Ang 1 kilong baboy, pumapalo din ng ganun, 4, 3. Tapos meron pa ditong binibenta sa wet market na mga buto-buto ng manok. I mean, yung tinanggalan ng pakpak, tinanggalan ng hita, tapos yung buong likod ng manok, yun, €1 lang, 1 kilo. €1.50 ata. So, sarap yun, pang sopas, pang gisa. So, hindi naman gano'ng kamahalan yung dito. Hindi gano'ng kamahalan ng grocery or, ano tawag doon, cost of living. Yo, ito nga palang basmati, medyo mahal to, no? Nasa €4 to, 1 kilo. Konti na lang pala, so samahan ko na lang ng original na jasmine rice. Okay na to. And regarding nga pala sa apartment, itong apartment namin nagkakalaga to ng
€550 plus bills. So 55 square meters then so hindi na siya hindi na siya mahal sa ganong kalaki. Parang hindi amoy biryani nito mukhang kakalabasan nito. Yo man, smoke muna tayo man. Nakikita niyo ba to? Mabibili to sa cannabis shop. €7 per 1 gram. So, smoke muna tayo, G. A1 certificate. So, yun. Share ko lang. May bagong update pala ang Croatia ngayon, no? Bago ka makapag-renew ng papel or bago ka makapag-renew ng working permit, kailangan meron kang certificate ng A1. It means yung A1 na yon, alam ko sa language yun eh. So, kailangan mong mag-undergo sa school and makapasa ka and kailangan mo ng certificate na pasado ka dun sa level na yon. Then, bago ka maging eligible na ma-issue ng bagong working permit. Tama ba yung pagkasabi ko? But anyways, gets nyo na yun. So, kailangan nyo ng A1 certificate in order na ma-renew or ma-requestan kayo ng bagong papel. So, sa mga nag-a-apply dyan, siguro depende na sa hihingi ng agency sa inyo kung paano nyo gagawin. Basta alam ko kailangan yan mag-schooling ng language bago kayo makuha na ng bagong working permit. So, another informative things, you know. Alam niyo, nag-aalala talaga ako sa biryani ko eh. Hindi siya amoy biryani, pero mukhang biryani naman. But anyways, yun nga. Hindi siya amoy biryani man. Nag-aalala ako man, anong kakalabasan nito man. Anyways. Si Mrs. kasi busy mag-assist ng magpapa-book ng ticket, ng flight ticket. So, sa mga OFW dyan na naghahanap ng mag-a-assist sa inyo para sa mga ticket nyo, saan man kayo papunta, pwede kayong mag-direct sa amin. No? Check nyo lang sa mga videos ko, mga links sa baba, andun yung agency, travel agency namin. So, pwede kayong mag-chat doon. Magpa-assist kami mismo mag-assist sa inyo, kapatid. 100% legit. Yo man, dito tayo sa labas. Smoke muna ako, no? Hindi na ako nag-i-smoke sa loob ng bahay. But anyways, yun nga. Yung renta ng bahay dito man. Yung renta namin sa bahay, €550 plus bills. Yung sukat ng bahay namin, 55 square meters. So, ang labanan dito, depende sa laki, depende sa location. So, kapag kukuha kayo ng bahay dito, merong specific month kung maraming available. Pag ganitong month, school time, maraming exchange student, iba't ibang part ng Europe ang gumagamit ng mga apartment. So, ganitong month, sobrang hirap maghanap ng apartment. Actually, ilan sa mga tropa ko naghahanap ng apartment ngayon. So, ngayon, meron mga months na marami kang makikitang apartments. So, sa presyo naman ng apartment, depende sa laki, depende sa location. So, ngayon, nagiging mautak na rin ng mga lokal eh. Alam nilang kailangan ng mga foreign workers ng apartment. So, kahit maliit lang yan, napakamahal man. Bro, studio type, pumapalo na ng €500. So, swerte yan na lang talaga. Kung ano yung makukuha mo, kung makakuha ka ng mura na maganda. Ganun, basta. Ang masasabi ko lang ngayon man, pahirapan sa apartment dito ngayon. Ayun nga, presyo ng apartment pumapalo ay ng 450 into 500 up. 600, 650, gano'n. And may mga case dito. Mostly yung case, it's either mura nga yung bahay, hindi naman sila tumatanggap ng foreign workers or foreign people. Kasi marami ng Indian, Nepalese dito. So, meron mga previous or history na hindi okay sa bahay. Before kasi maluwag eh.
Oo, ina-accept nila yung mga foreign workers tapos napapabayaan yung bahay. So, maraming cases na gano'n. So, hindi mo rin masisisi yung mga lokal kung bakit ayaw na nila tumanggap ng mga foreign people para mag-rent do'n sa apartment nila kasi nabababo yung apartment. So, may mga cases na gano'n, G. So, yun yung masasabi ko lang, medyo pahirapan sa apartment dito. And then may mga cases naman na 'pag nag-apply ka dito, yung company mo mismo ang maghahanap ng apartment para sa'yo. Hindi ka na mamomroblema. Hanapan ka nila ng apartment, ta's bibigyan ka nila ng allowance or meron silang proper accommodation. Nanginginig ako, malamig kasi man. Hindi mo na tayo. Yung mga kapatid, meron kaming bagong TV. Yung asawa ko binigyan ng TV ng amo niya, no? Tingnan nyo. Man, malaki yan, man. Astig yan, LG. So, tatry ko yan gamitin as a monitor. Papalitan ko to. And, yun nga lang, wala siyang stand, man. So, ngayon, baka lumabas ako, pumunta ako ng mall. Hanap tayo ng stand ng TV na yon para magamit natin, G. Sa Bless, no? Blessing din yon, man. Pag di naman natin magamit, pwede nating ibenta sa mga tropa, no? So, but I think magagamit natin yon, G. Yo, man! Tingnan yung luto ko, man, oh. Pang, napakasarap niyan, man. Spicy biryani. Napakasarap yan, G. Mamaya, man, sama kayo sa akin. Pupunta tayo ng mall. Titingin tayo ng stand ng TV. Magliliwalip tayo. Sisindi tayo. Tapos may music tayo, di ba? Yo, man, kakahatid ko lang kay Monggi, no? Hinatid ko si Mrs. dun sa work niya. Then, kakarwash tayo ng scooter ngayon, G. Kita niya naman yung dungos ng scooter ko, man. Sobrang dungos na. Lilinisin natin ngayon yan, man. Kakas na naman yung scooter natin. O, pogi na naman, man. Ay, di pa nalinis to. Pero okay lang yan. Wala na akong coins eh. Ang lamig pa naman. Di tulad kanina paglabas ko. Masyadong malamig na ngayon. Punta tayo ng Arena Mall. Titingin tayo ng TV stand, men. Tama kayo sa akin, G. Yung araw. Ang lamig man. Sakit sa pisngin. Tsaka sa ilong. Tara, sama kayo sa akin. Nandito na tayo sa Arena Mall, G. Hanap tayo ng TV stand natin, ha. Nandito tayo bibili sa Ellipse, oh. Bilihan tayo ng mga appliances, no. Tatanong tayo, sana meron. Man, wala tayong nabili, man. Kahit ano, man. Bibili na lang ako sa Temu, man. Kinilang bibili. Grabe ba? Check natin yung weather ngayon kung ano kasi ang parang hindi normal eh. Ito ngayon, mas mamayang gabi 1. Tara, boss na tayo, G. Gawa na lang tayo music sa bahay. Yo mga kapatid, kakauwi ko lang, grabe. Wala ako nabili. Namamanid yung mga daliri ko, man. Sobrang lamig, man. Wrong moves, hindi ako nakadoble ng gloves, no. Hindi ko in-expect na gano'ng kalamig. But anyways, pakita ko sa yung binigay sa amin TV, man. Yan man, oh.
LG man. Kasi nire-renovate yung ano eh, yung office nung dun sa work ng dun sa nire-renovate kasi yung office nila dun sa work ng misis ko. Nagbigay sila ng upuan. May gas-gas na ayan no. Tapos nilabahan ko yung punda na ito. Ito yung binigay nila tapos yung TV. Walang stand siguro. Bilihan ko na lang sa Temu. Kamusta kayo mga kapatid? Isang malamig na araw ngayon dito sa Zagreb, no? Yo mga man, kamusta? Anong oras na mag-aalas 12 na ng gabi, no? Nakapokus ako sa paggawa ng kanta kanina. Then kakasundo ko lang kay Mrs. Hindi ko pa na-edit yung vlog na to, no? But anyways, kukontinue natin. Nag-comment kanina si Tropa dun sa bago kong post sa vlog. Bago kong video sa YouTube. And then, sabi niya magkano daw yung mga apartments or nagtatanong siya ng ideya kung magkano yung apartment sa Sadar. Galing lang namin doon last month, dumayo ng basketball. And yun, maganda doon kasi may Filipino community doon. But yun nga, wala akong masyadong or hindi rin ako nakapagtanong sa kung magkano ba yung mga presyo ng apartment doon. But I think it's like siguro mura lang kasi wala sila sa city. So seaside kasi yun, no, sa Dar. So dito lang naman dito lang naman mahal yung mga apartment sa sa Zagreb. So pero tingin ko pag nasa seaside ka, mura lang yung apartment. Tsaka bakit mag-apartment ka? Kasi kung usually karamihan pag i-hire ka mula sa ibang bansa, may provided na accommodation yun. Unlike, usually naman yung nag-apartment dito is yung dito nag-apply. Like, for example, ako nandito na ako, tapos nag-change ako ng work. Maghahanap ako ng apartment ko. Pero kung like galing ka sa Pilipinas or sa Middle East, tapos mag-a-apply ka through agency, matik may accommodation yun, man. Hindi ko alam bakit nagtatanong ka. But anyways, yun lang yung alam ko. Ang pagkakaalam ko mura doon kasi nasa seaside yun. Wala naman dito sa Zagreb, no? So yeah, smoke lang ako ngayon. Tapos hindi na ako makapag-record kasi si Mrs. medyo maingay. Tsaka alas 12 na rin. Baka bukas na ulit ako mag-record ng kanta. And then, yeah, hanggang dito lang tong vlog na to, G. Edit ko na rin to pagkatapos ko mag-smoke. Lamig man. Ewan ko kung makikita nyo to, man. Nangingintab na yung basurahan, no? Hindi ko alam kung nakikita nyo. Nangingintab na sa nag-crystallize. Bale, hanggang dito na lang itong video ko, man. Ay, ciao.